Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at purihin po natin ang Panginoon. Alam nyo, we're so blessed dito po sa ministry natin. Nakasama ho natin si Pastor Jim as our head sa mission. And yun nga po, nagkaroon ako ng privilege na makapagbigay rin po ng mensahe sa Amerika sa tatlo nating satellites. No? Sa CCF San Francisco, CCF Las Vegas, and CCF Arizona. Minsan nanonood sila eh. Sa totoo lang, kaya ho kayo minsan hindi ko kayo namimiss kasi nakikita ko kayo eh. Nakikita ko kayo habang nagsiservice, nanonood po ako. Nakakatuwa kayo talaga. Buti nga eh, yung iba yung face mask nasa mata eh. Hindi na napansin na tumaas pero napapanood ko kayo, saya ko pag pinapanood ko kayo. Sabi ko, kakatuwa talaga itong mga kapatid natin. They're so engaged, di ba? And alam po ninyo, napakaganda ho ng ginagawa ng Diyos po sa atin. Can you imagine? For example lang po, sa CCF Arizona, naisilang ho yung ministry nung panahon ng lockdown. Can you imagine? Habang nagla-lockdown, nanganganak yung church, at nagpatuloy sila nagsiservice, kaya ho nagkaroon sila ng celebration. At ito ang amazing dito. Karamihan sa mga missions na ginawa na satellite, hindi naman sinimulan ng mga pastor o sinimulan ng mga missionaries. No? Yung missionaries natin, ito po yung tinutulungan natin. Siyempre, inaalalayan natin, pero itong nakaka-amaze. These are people na they embraced our mission, our vision, and core values. Kaya pag alis nila sa Pilipinas, yun ang utak nila. Pagpunta nila, wherever they are, they're thinking na paano sila aabot sa ibang tao. And they will form a D group at nagiging church. Yun ang amazing ho dito. Kaya alam natin that itong mensahe na to, kung ito'y alam natin at pinamumuhay natin, imposibleng mapipigilan. Excited din po ako ngayong araw na to. Now, bakit po? Kasi we are continuing our series on the book of Romans. Now, bakit po importante ito? Now, tingnan niyo po ha, ito yung ating bagong season, Winning the War Within. Para natin ma-appreciate itong bagay na ito, kailangan makita natin yung pong pinanggagalingan. Tulad din ng Romans, tingnan ho natin, tulad din ng liham ng Romans. Kaya napaka-importante itong mission month na ito, na maintindihan natin na ito'y dapat nating ipag-pray, suportahan, sa lahat ng ipapahintulot ng Diyos na nais niyang gawin natin para maisulong ang kaharian ng Diyos. Na bakit kamo? Itong aklat ng Romans na ito, bago ko ipaliwanag yung mga section, itong si Paul, hindi pa nakapunta sa Rome nung panahon na sinulat yung liham. Hindi pa siya nakapunta. At yung Christian Church sa Rome, nabuo marahil sa mga Christian na nanggaling po sa Acts chapter 2. Dahil dala nila yung mensahe, bumalik sila sa Rome. Remember, they were represented by different Christians from different places. Kaya pagbalik nila sa Rome, nabuhay ang Church ng Panginoon Diyos sa Rome. Kanya lang, si Emperor Claudius, nung panahon na yon, mababasa niyo yung sa Acts, pinalayas yung mga Jewish people. Lahat ng non-Romans, pinaalis. Kaya doon natagpuan ni Paul si Priscilla and Aquila. Naalala nyo? Natagpo sila sa Corinth, tapos nag-minister sa Ephesus. Kasi nga, pinalayas sila. And yet, they continued passing on the message of Christianity. So itong mga Christians, kahit wala na yung mga unang nagtayo, lumago yung Christians. Pero puro Gentile Christian or Greeks or Roman Christians. Ito namang mga Jewish Christian, ang layo na. Ngayon, pagbalik nila, dahil nawala na yung edict na pinagbabawal sila, pagbalik nila sa Rome, nagulat sila, ibang-iba kasi mayroon silang tinatawag na Jewish tradition eh. Hindi na nila pinapractice. Wala ng circumcision. Iba yung pagkain nila. Mayroon silang set of diet regimen. Tapos biglang pagdating na nila, kung ano kinakain. So, nagkaroon ng tension. Naintindihan nyo? Kaya si Paul, dahil nakikwento sa kanya, sinulat niya ngayon. Sabi niya, yung unang kabanata, huwag kayong mag-away-away. Hindi nyo problema yan. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Walang distinction. Mapa-Hudyo o mapa-Grego, pareho lang tayo. Nakuha natin. Tayong lahat, wala tayong pinagkaiba. Mapareligyoso ka o hindi. Pare-pareho tayong makasalanan. Iba-iba lang. Merong makasalanan. Merong medyo makasalanan. At merong mababait na makasalanan. Pero lahat makasalanan. Pakisabi mo sa katabi mo, makasalanan ka din. Di ba? Lahat tayo, walang pinagkaiba. Kaya sabi niya, ano ang problema natin?
Kailangan, ang problema natin yung kasalanan. Hindi mo problema yung pera. Minsan, ang isip natin lagi, pera ang problema eh. Hindi pera ang problema. Kasalanan. Kaya nga, wala kang pera. Nakuha nyo? Kaya nga, kahit marami kang pera, pakiramdam mo wala kang pera kasi kasalanan. Ngayon, ang problema natin hindi asawa, kasalanan. Kaya nga, what's our real problem? Kailangan natin ng righteousness regardless of who we are. Mabuti na lang sa kalahati ng chapter 3 at hanggang 5, makikita ninyo, eto yung solusyon ng Diyos. Only Jesus Christ is the answer to our problem. He is our solution. Kaya ang ganda, hindi niya lang tayo pinatawad. Nilagyan niya pa tayo ng righteousness. Parang ganito yan. Halimbawa, anong pangalan po ninyo? Renato. Halimbawa, si Brother Renato. Isipin niyo mabuti si Kuya Renato. Halimbawa, nung nagkasala siya sa akin, halimbawa lang, pwede ko naman sabi sa kanya, sige, pinatatawad na kita ha, pero wag ka nang magpapakita sa akin, pwede? Kasi pinatawad naman na kita eh. Basta wag lang tayo magtagpo ulit ng landas. Nakuha ninyo? Pero ibang ginawa ng Diyos, yun ang tinatawag ng forgiveness. So, akala natin, pag pinatawad tayo, hindi yun ang ginawa ng Diyos. Nilagyan ka pa ng righteousness, karapatan para sa Kanya. Kaya sabi niya ganoon, okay, Renato, hindi lang kita pinatatawad, tinuturing kitang aking kapatid. O tinuturing kitang aking tagapagmana. Parang anak pa. Sobra naman to. Parang sana all. Oo, talagang all ito. Kanya lang, ayaw tanggapin ng iba. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, we are now saved. Now that we are saved, mabuti na lang, hindi natapos dyan. Kasi ang kwento nito, maintindihan ninyo, kaya nga, ayos na yung laban sa labas. Ang laban sa loob ngayon, ang papasukin natin, kaya winning the war within. Are you following? Bakit ko nasabing tapos na yung laban sa labas? Tingnan ninyo. Naalala nyo yung tinalakay nyo nung nakaraang linggo? Nung dalawang linggo pa Therefore, having been justified, yaman din lamang, kayo na ngayon ay napawalang sala. Isip nyo, parang tinuturing kang hindi ka pa nagkasala. Kung hindi, kung sa magkaibigan yan, wala pang pag-aaway na nangyari. Parang wala pang nangyaring masama. Wala pang yaman din lamang, ikay parang wala sa magitan ng pananampalataya. Pananampalataya, hindi ito sa sarili mong gawa. Sabi niya, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Pansinin niyo hindi kapayapaan ng Diyos, kundi kapayapaan sa Diyos. Kasi ang kwento ng kasalanan ganito, si God ang Diyos, tayo gusto maging Diyos. Isipin niyo, dalawang Diyos, itong Diyos na totoo at saka nagkukunwaring Diyos, gusto maging Diyos. Anong tawag dyan? Away. Kasi mayroong rebellion na nangyayari. Ganon tayo. Kapag tayo ay nagdedesisyon nang wala tayo sa kaparaanan ng Diyos, baka malaglag ako, sa kaparaanan ng Diyos, ibig sabihin, sinusuway natin ang Diyos. Inaaway natin ang Diyos. Nagkakaintindihan. So mayroong war. Kaya tayong lahat ay sa ilalim sa galit ng Diyos, hindi dahil sa mapaghiganting Diyos, kundi dahil sa justice ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng kanyang galit. Hindi siya yung vindictive na galit. Hindi, kundi yun ay galit kung saan ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Nagkakaintindihan? Kaya yung ang ganda ng paliwanag ni Kuya Paul noon, dahil doon, nagkaroon tayo ng peace of God. Are you following? Now, balik tayo dito ha. Saan mo makikita yan? Sa magitan ni Jesus Christ. Sa madalit salita, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan kasi bati na tayo ng Diyos. Sa sobrang ganda at bait ng Diyos, parang ayaw mo nang mahiwalay sa Kanya. Kaya yung kaligtasan natin, hindi dahil gusto natin pumunta sa langit, sa takot natin sa impyerno. Andiyan pa ba kayo? Maraming tao gusto ang langit, pero ayaw ang Diyos. Kaya lang gusto ang langit kasi nakakatakot ang impyerno. Paano mo nalaman nakakatakot ang impyerno? Tumingin ka lang sa salamin. Parang simula na ng impyerno ng buhay mo. Nakuha niya, pero eto na lalo na pang nalalana. Pag naano ka pa, talaga naintindihan mo yung kwento ng Diyos sa impyerno. Pero hindi tayo pupunta sa langit dahil sa takot sa impyerno. Gusto natin ang langit dahil gusto natin ng Diyos. Nagkakaintindihan? Kasi tingnan ninyo, anong saysay ng magandang lugar? Hindi mo naman type yung kasama mo. Di ba? Ang ganda-ganda ng bahay mo. Ginto yung gripo. Ginto yung saig.
Pero yung asawa mo parang ginturi ng puso na parang ang tigas-tigas. Hindi mo ma-enjoy, hindi kayo nag-uusap. Di ba, ang daming ganyan eh. Kahit nandito, ang ganda ng lugar natin, pero text kayo ng text. Sa halip na makinig kayo, parang wala rin. Wala kayo dito, pero dito kayo. Hindi nyo ma-enjoy yung lugar. Tama? Nabalik tayo. Di ba? Ang ganda ng, halimbawa, ang ganda ng upuan. Anong sa-isa niyan? Bakit binigyan ka ng maganda upuan? Para makapakinig ka ng mabuti. Tinulugan mo. Di wala din. Nakuha ninyo? Useless. Ganon din sa bagay ng langit. Minsan gusto natin, pero the reason why ang eternal life is knowing God. Nakilala mo si God. Nakilala mo si Jesus. Na talagang, Lord, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Kaya pagdating ko sa eternity, gusto ko ikaw kasama ko. Whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Are you following? Kaya if you are not enjoying God now, for sure, hindi ka rin mag-i-enjoy sa langit. For sure, hindi ka excited sa langit. Kasi hindi mo naman na-enjoy si God eh. Pero kung na-enjoy mo si God ngayon, imposibleng hangarin mo pang hindi mapunta sa langit. Kasi I want to be with God in eternity. Nagkakaintindihan, I could not imagine my life without Him. Kung dito nga sa panlupa, tinititigan ko yung asawa ko na may sakit. Sabi ko, kung hindi ko kaya, paano na kung nawala yung asawa ko? Di ba? Kawawa. Parang, hindi ko ma-imagine. Pero tinanong ako niyan ngayon doon sa Pastor, paano nga? Pagdating sa langit, sinong gusto mo makita roon? Si Jesus lang. Asawa mo? Hindi. Bakit? Ako na ang asawa ni Jesus kasi we are all the bride of Christ. Hindi tungkol sa atin ang langit. Tungkol to sa Diyos natin. Nagkakaintindihan tayo. Hindi mo ba gusto makita si Paul? Ayoko, mainitin ang ulo. Hindi ba lagi nakikipag-away? Ayaw mo kausapin si Moses? Ayoko nga. Di ba? Sino gusto mo wala, si Jesus lang gusto ko makausap. And if I am excited with these instruments of God, it's because they help me know Jesus. They help me know God. Are you following? Hindi ka naman excited makita ako, kaya every time you come, don't look at the pastor, sino magpipreach. Kasi you're searching and looking for Jesus. And Jesus can use anybody just to meet with you. Are you following? Kaya huwag mong tulugan. Kasi Lord, gusto kitang makita. At any moment, God will reveal Himself to you. At any moment. Kaya ito maganda. Ngayon ito si Paul, napaka-consistent. After discussing yung justification, ano sinabi niya? The law came so that the transgression would increase. But where sin increased, grace abounded all the more. Now, look at this. Ngayon, ayos ka na. Within and without. Pero within, may struggle. Bakit ka mo? Yung iba, gagamitin yan. Uy, ang ganda naman ng salvation. Habang tumitindi yung kasalanan mo, tumitindi rin yung grace. Ngayon, yung mga hindi nakakaintindi ng nature ng Christianity, minimisinterpret yan. Akala nila, lisensya na yan sa kasalanan. Para sasabi nila, okay na, pwede na natin gawin ng lahat ng bagay. Total, pinatawad na tayo ni Lord. Sukdulang biyaya. Yan, naririnig niyo na ba yan? Nami ko na narinig na ganyan, na parang hindi mo na kailangan mag-isip pa. Pwede ka nang gawin mo yung dati mong ginagawa. Hindi magagalit ang Diyos sa kanyang dahil sa kanyang sukdulang biyaya. Alam niyo, yung mga ganong salita, hindi nila naintindihan ng nature ng pagbabati sa Diyos, yung Christianity. Kaya tinan ninyo, kahit si Jude, yung anak, yung kapatid ni Jesus, yung half-brother niya. Kasi may kapatid si Jesus si James, kapatid niya, si Jude, kapatid niya. Kasi nga, si Jesus pinanganak, hindi naman with the tatay. Si Joseph, nagkaanak na with Mary. Pero huwag natin pag-usapan ngayon yan. Saka na, next time. Pero din nyo, sabi ni Jude, si Jude, bakit 4 yan? Kasi isang chapter lang yung Jude. Kaya verse 4, huwag nyo hanapin yung chapter 4, ha? Mayroong mga tao na talagang dahan-dahan gumagapang pumasok sa loob nang hindi napapansin. Kaya pumasok sa D-group, pumasok sa service, pumasok dahan-dahan. Yung mga ganyan, biglaan yan, naglalakad. Yung dahan-dahan. Para hindi halata, di ba? Parang akala mo mababait ng mga Christian. Talagang naka-Bible na malalaki. Parang totoong-totoo sila. Ang daming alam na verses. Pero, yan ay mga bagay na yan. Noong pa man, talaga naman, dala-dala nila yung condemnation. Di talaga Christian.
Sila'y ungodly person. Ginamit nila yung biyaya ng Diyos para maging lisensya sa kasalanan. At talagang tinanggi nila na si Jesus ang kanilang master o Panginoon. Ano ibig sabihin? They insisted on their own ways. Wala silang pakialam sa sinasabi ni Jesus. Wala silang pakialam sa tinuturo ni Jesus. Ang sa kanila, basta, etong Christianity sa amin at ito lang ang dapat nating gawin. Lahat naman ay maliligtas dahil namatay na si Jesus dyan at kahit anong gawin natin, ox na. Nakuha niyo? Kaya nangyayari yan, kaya don't be surprised. Kaya tinan ninyo, tuloy tayo. Alam niyo bang problema rin yan sa Corinth? Problema rin yan sa Corinth. Do you not know? Hindi nyo ba alam? See, pag hindi natin alam, talagang mayayari nga tayo. That the unrighteous, ano sabi? Hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi ka tagapagmana, hindi ka kasama sa pamilya. Nagkakaintindihan tayo. Now, wala kang ugnayan sa Diyos. Kaya naman, huwag ka magpalinlang. Minsan akala natin, ay Christian na ako. Bakit? Nag-a-attend ako sa CCF eh. Maraming ganyan. Uy, alam mo, Christian ako eh. Bakit? Nanonood ako sa TikTok mo eh. TikTok lang yun eh. Ang Christianity, hindi sa panonood ng TikTok, kundi magkaroon ka ng totoong ugnayan kay Jesus. Are you following? Di ba? Nag-a-attend din kami ng Bible study. Kaya nga, tinan mo, nag-enjoy na kami. Di ba hindi yan ang asawa mo? Ganun ba? Naintindihan yung sabihin? Maraming tao, ganun na, kung magpalinlang, bakit? Kahit kung ikaw ay fornicator, ano yung fornicator? From the word porneia, nakikipagtalik sa hindi asawa o hindi pa asawa. Di ba? Sa mga nagmasama-sama sa Diyos-Diyosan, sa mga adulterers, ito po yung mga, ito po yung mga tawag dito, nakikiapid. Sabi niya, sa Bible pa naman, mabigat yung adulteress. When you look at a woman with lust, you've already committed adultery in your heart. Nagkakanidan tayo. Tapos mga effeminate. Ano yung effeminate? Nangangarap na hindi sila lalaki, sila ay babae o kabaligtaran. Are you following? Tapos nangangarap pa lang yun ha. Nor homosexuals. Ito na yung talaga na sila, engage na sila sa homosexuality, kaya nagkaroon ng monkeypox. Hindi ko kayo iniinsulto, binabasa ko lang to, pero yung monkeypox, dinagdag ko lang. Yung mga magnanakaw, yung iba naman sa atin, hindi naman tayo nagnanakaw, hindi lang tayo nagsasaole, tsaka nagbabayad ng utang. Di ba? Nor the covetous, mga sakim. Sabi niya, nor the drunkards, nor the revilers, nor the swindlers, mga manloloko, will inherit the kingdom of God. Now, hindi ito pang-iinsulto sa sino mang tao. Ito'y paalala sa atin. Minsan nakakalungkot, we claim to be Christians and yet we're living differently from what the Lord wants us to understand about Christianity. Nanloloko pa rin tayo ng kapwa. Pati isang tayo naglolokohan. Mga kapatid, mahirap sabihin ito kung hindi kami nagmamalasakit sa inyo. Kaya ko ito sinasabi kasi importante ito na wag tayong, magpalinlang. Andiyan pa ba tayo? Kahit kayo, sa lahat ng pananampalataya, pag-isipan niyo mabuti, pwede tayo magbasa ng Bible para i-check. Kapag pinagbawalan namin kayo magbasa ng salita ng Diyos at sabi niyo, hindi niyo maintindihan niya kung hindi kami magpapaliwanag, pwede namin kayo lokohin. Kayo you read. Huwag kayo kukuha lang ng isang piraso, tapos yun na yun. Hindi. Alamin mo naman yung kabuuan. Parang sa mensahe yan. Kumuha ka lang ng piraso, hindi mo naman narinig ang kabuuan, tapos magbibigay ka na ng paglalahat. Kasi nungalingan na yun. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo. Kunyari kayo, nagbibidyo ganyan. Mamaya, kinat yan. Kinuha lang yung tiyan ko. Yan si Brother Bong. Naman, wala naman tiyan lang. Buong katawan naman. Nakuha? Ano lang yon? Para maintindihan natin. Kasi sabi ng Lord, buti na lang. Kaya isipin yung mga Christians ha, they understood the grace of God, they're being warned about this. Kaya sabi niya, buti na lang. Yan ang iba sa inyo. Pero, nilinis na kayo. Hiniwalay na kayo sa mga marurumi. Diba, sanctified. Hiniwalay, set aside. Ngayon, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Yan ay nakaraan na ninyo. Huwag nyo nang balikan yan. Yun ang pinanggagalingan ni Paul. Kaya, ito na ha, balikan natin. Kaya ito ang ating episode 1 sa season 3. Are you following? Kaya huwag kayong a-absent para masundan natin yung buong season ha. Yung season 1, season 3, winning the war within. Kasi may struggle eh. Whether you like it or not, nag-i-struggle tayo. Yung iba sa inyo, nagsisimula na. Gusto makinig, pero
Yung mata natin, di ba, parang, mami, parang zombie, no? Parang ganyan. Kaya ito lang, tandaan natin ito ha. Itong ating episode 1. New life, new freedom, and live it out. Meron ka ng bagong buhay, may bago ka ng kalayaan, ipamuhay mo na ito ngayon. Bakit? Pwede ba yun na meron ka ng bagong buhay, meron ka ng laya, tapos hindi mo pa namumuhay? Tingnan mo ang sinasabi ni Paul. Simulan natin. Kaya iyan na rin ang ating outline. Alamin mo at unawain na meron ka ng bagong buhay. Meron na tayong bagong buhay. Alamin mo at unawain na meron tayong bagong kalayaan. At ipamuhay ang bagong buhay na ito. Yan ang ating outline. Are you following? So tingnan natin. Simulan natin dito. Sabi dito, what shall we say then? Naalala nyo? If sin increases, ano sabi? Grace abound some more. Tama? Kaya sabi niya, pag maraming kasalanan, mas maraming grace. So, ibig sabihin, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan para lalong lumago ang grace. Nasusundan. Yung takbo ng utak. Andiyan pa kayo? Ngayon sabi niyan, may it never be. Tingnan nyo ha, exclamation point. Parang galit si Paul. Hindi na! Nakuha niya? Hindi pwede. Bakit kamo? Nagbigay siya ng rhetoric question. Yung rhetoric question, hindi siya talaga tanong. Siya ay pagbibigay ng katotohanan sa paraan ng pagtatanong para madiinan yung issue. Are you following? Kaya ang sagot yan, siyempre, oo lang. Ayan. Paano tayo mabubuhay? Paano tayo magpapatuloy sa kasalanan? Patay na nga tayo sa kasalanan. Nakuha ninyo? Patay na tayo sa kasalanan. Paano tayo mabuhay? Anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Ang dami natin, nagkakasala pa rin tayo. Anong ibig sabihin yan? Mamaya, papaliwanag ko. Pero tingnan natin muna dito. Patay na nga tayo. Tinuloy niya ngayon. Sabi niya, hindi niyo ba alam? Ayan, sabi niya, na lahat tayo ay nabautismuhan kay Kristo Jesus. At ibig sabihin, nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. No, hindi muna tayo dito. Yung baptism, kasi yung mga Christians noon, sa moment na nangyari na sa kanila, naunawaan na nila that they died, that Jesus Christ died for them. Naunawaan na nila. Naniwala sila si Jesus ng tagapagligtas. Ang kanilang expression ng pangyayari sa kanilang kalooban ay ang kanilang pagbabautismo. Ito yung drama na nagsasalarawan ng nangyari sa totoong Christianity. Are you following? Ito ngayon. Ang Kristyanismo is more than argument. Hindi tayo nakikipagtalo kung kaninong tao. Kasi ang Christianity ay isang supernatural life na merong nangyari sa loob. At yan ay ipapalabas at ipapakita natin sa pagitan ng pagbabautismo bilang kapahayagan ng ating pananampalataya. Kaya marami isa sa atin, sabi at Christian tayo, yung iba ayaw magpabautismo. Bakit? Nagdududa pa sila. Tama ba ito? Parang ganyan. Yung iba naman, na pagbautismo. Bakit? Emotionally high. Ay, magpabaptize tayo kasi init eh. Parang hindi lang nila naintindihan. Ang totoo niyan, ito, kaya yung mga Christian during that time, naalala nyo sa Acts, for example, Acts chapter 8, sabi nung Ethiopian eunuch, ayun na tubig oh, ano pang magpipigil sa akin para mabautisman? Sabi ni Philip, kung totoong naniniwala ka ng buong puso mo. Ang sagot niya, oo, naniniwala ako. O sige, babautisman ka. Sa madaling salita, unless naging totoo yan sa loob, walang saysay yun yung panlabas. Yung panlabas, may saysay lang kung may nangyari sa loob. Nagkakaintindihan? Ano yung nangyari sa loob pag naging Christian ka? Na namatay ka na kay Kristo Jesus. Na para maintindihan natin yan, ito. Yung word na bautismo, nilulublob yun eh. Di ba? Nilulublob yun. Ngayon, isipin ninyo, eto kunyari, tayo o ikaw. Yung word na bautismo, kung naalala ninyo, yun ay salitang pag-process yun ng pagpapalit kulay para magpalit ng imahen. Halimbawa, ito, puti. Pag tinublob mo ito, magiging ibang kulay. Depende sa kulay na gusto mo. Yun ang tawag nila doon, baptizo. Okay? Nagkakaintindihan? Iba yun sa pustiso. Ito, balik tayo. Halimbawa, you are, look at the words, pag Christian ka na, you are baptized into Christ. Sa madaling salita, you have a change of image. Now listen,
Naalala ninyo that we are created in the image of God? Naalala nyo? Ngayon, nung nagkasala ang tao, kinalat ng tao ang sinful image of man. Naalala nyo, sabi ng Lord, go and multiply and fill the earth. Ang nais niya, mapuno ang buong mundo ng image ng Diyos. Unfortunately, bago nangyari yan, nagkasala ang tao. They wanted to become like God. Kaya ayaw na, sumuluway sila sa Diyos, kinalat nila ang sinful image ng Diyos. Kaya sin entered into the world. Sa madalit salita, minana natin yung kasalanan na parang gusto nating maging Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. So, lahat ng tao, hiwalay sa Diyos. Nagkakaintindihan? We are living on our own rules. Wala tayong pagpapasakop sa paraan ng Diyos. Nagkakaintindihan? Ngayon, nung naging Christian na tayo, ano utos si Jesus? Go and make disciples of all nations. Pabaliktad naman. Kayong naging Christian na, punta naman kayo sa kanila. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Ibalik nyo sila sa image ng Diyos. Are you following? And that is exactly, kaya yung word dito, baptized into Christ Jesus. Bakit si Jesus lang ang binanggit? Because He is the exact image of the invisible God. Are you following? Kaya hindi mo natin nakita Espiritu. Hindi mo nakikita si God the Father. Pero He is the exact image of the invisible God. Kaya dito binanggit, you are baptized into Christ, meaning He became your new identity. Nagkaintindihan? Imagine na itong orange na to, si Jesus. Okay po? Tapos eto ka, ilulublob ka nga yan. Yan. So ano na ang bago mong identity? Hindi ka na, Hindi ka na puti. Ikaw ngayon ay orange. Nakakaintindihan tayo? Yan ang bago mong identity. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Parang sasabi niya, paano ka? You are now baptized into Christ. Meron ka ng bagong pagkakilanlan. You have been baptized into His death. Kaya nga, ito ay sa larawan ng anong nangyari sa Christian. Nung ikaw ay nilubog, kaya noong mga panahon na yon, ang baptismo, generally speaking, nilulubog. Nagkakaintindihan, nilulubog. Kaya ibig sabihin, kapag magpapabaptize ka, sinapahayag mo na si Jesus ang Panginoon mo. Pangalawa, pinapahayag mo na handa kang sumunod sa Kanya hanggang kamatayan at yun ang unang tanda. Nagkakaintindihan? Kasi noon, pagka binaptize sila, para silang pumipirma ng death warrant kasi under persecution sila eh. Ngayon, lulubog ka ngayon. Maraming tao, hindi naman nila naintindihan yung sinasabi nila kasi pag nagpabaptize, pag malulunod, hindi pa nalulubog. Ganun ka agad. Kaya minsan gusto mo ng bitawan, bahala ka na nga. Di ba kasi akala ko, handa kang mamatay para kay Jesus, pagkatapos lumubog pa lang sa loob. Relax lang. Diba? Hindi ko naman masisisi iba. Hindi ko man ginajudge iba. No? Parang iba siguro natatrauma sa tubig, ganyan. Ayaw nila maligo. Pero, so ito naman. So ito na, sabi niya, you are now being buried. Yun ang pinaka-picture. Nilibing ka, and you rose again with a new life. Sarap. Yun ang Christianity. Ang totoong nangyari sa atin, tayo muna ay namatay na kasama ni Jesus. At nilibing. At ngayon, sabi niya, nabuhay magmuli, may bago ka ng buhay. Kasi sabi ng Lord, you have now new identity. Kaya, newness of life. Alam niyo, ganito yan. Yung ating identity, sobrang apektado tayo niyan. Halimbawa ito sa libo. Sino gusto? Kay Paul naman to eh. Sino gusto? Oo, dami. Teka, sandali lang. Relax ka lang. Relax lang, hindi pa tapos. Diyan muna kayo. Diyan muna kayo. Yung nakakakaba naman kayo, hindi pa tapos ang kwento eh. Tapusin naman. Halimbawa, di ba? Ang pangit naman tong 1,000 na to. Wala, ang lit-lit na. Sino gusto? O, kayo pa rin. Lukutin natin. Bawal maglukot ng pera. Pero sabihin natin, nilukot natin. Sinapakapakan. Ininsulto. Lahat na ginawa natin. Sino pa rin may gusto? Bakit? Kasi yan yung halaga mo eh. Yung identity mo, 1,000 piso. Are you following? Importante yung identity. Ngayon, kapag mahalaga ka, hindi ka basta pinamimigay. Minsan, yung ating identity, nakabatay sa ating net worth.
Hindi naman totoo yun. Parang isa, kilala mo ako, sino ako? Kawawa naman ng tao, hindi niya alam kung sino siya. Di ba? Minsan ganun parang pagmamalaki natin sa ibang tao eh. Minsan dinadaan natin sa damit. Kailangan JL, John Lindbergh na damit. Hindi masama yung may John Lindbergh yung damit. Kaya iba, hindi naman lakaya, nag-JL din. May pag tinanong mo, ano ba yan? Jan lang. Di ba, Jan lang yun. Di ba, iba naman gusto, mayroong pambuhaya sa dibdib. Hindi masama yung may buhaya, walang problema yun. Ang problema, hindi mo naman na talaga kaya. Kala mo yung identity mo nakabatay doon sa buhaya. Kaya kahit na 4 yung ngipin, sinusuot mo na. Dapat 3 lang eh. Kaya, tuwan-tuwa yung Green Hills. Di ba? Kahit na hindi totoo, sige lang. Kasi nga, ang identity natin, inisip natin sa kasuotan, wala doon. You see, your identity affects the way we do things. Pero kung tayo ay secured sa ating pagkakinanlan kung sino tayo, hindi tayo naaalipin ng masamang, ng kasalanan. Para sasabi ng Diyos, ito, ang demonyo, lagi sasabi, makasalanan ka sapagkat ikay tao lamang. Sabi ng Lord, hindi nga. You are now identified with me because I have overcome the world and our champion overcame temptation. Remember? Then you have no reason to remain there because you are now baptized in Christ. Kumbaga, andyan na eh. Wala ka ng dahilan para mag-give up kasi siya na nga yung ating tagumpay eh. Kaya nga dinugtong pa ni Jesus pagdating sa Romans 8. Di ba, abangan nyo yun. We are more than conquerors in Christ Jesus. Yun na yung ating identity. Kaya maraming tao doon nalilito. Sabi niya, I was born this way eh. Excuse me, pwede bang itanungin mo ulit? That is the way you were born when you were still in the world. But the moment you became one with Jesus, you have now new identity. At maraming tao, kaya sila naaalipin, hindi na alam kung sino sila. Para yan yung mga elepante sa circus. Ewan ko kung may latrato ako dito. Ay, meron nga. Di ba? Nakita sa circus, ang laki dyan. Tingnan yung pinagtatalian. Nakalagay lang sa peg. Alam niyo sa totoo lang, kaya nilang sirain yan. Hindi lang nila kilala kung sino sila. Noon, nung bata pa sila, nilagay sila saan? Sa malaking mga boulders o kaya sa mga poste na kahit anong gawin nila, hindi sila makaalpas. So ngayon, nung lumaki na sila, hindi na kailangan tali sa malalaki. Doon lang sa peg, pwede na. Kasi sa isip nila, hindi naman na namin to kaya. Yan ang nangyayari sa maraming Christian. Ang extreme natin, parang yung mga Christian, hindi na ako makawala sa pornography. Hindi na ako makawala sa adultery. Hindi na ako makawala sa ganitong idolatry. Hindi na ako makawala. Sa totoo lang, hindi natin kasi naisip, hindi, bago ka nang nilalang. Hindi mo na kailangan manatili dyan. Hindi ka na taga dyan. Kasi sabi ng Lord, etong Christianity, binigyan na kita ng bagong puso. Binigyan na kita ng bagong espiritu. Binigyan na kita, tinanggal ko na yung pusong bato. At tinaltang ko na ng pusong laman para bigyan ka ng pusong laman. At binigyan kita ng espiritu sa iyong loob upang lumakad ka ayon sa aking kalooban. May kakayanan ka ng lumakad sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo lang kung sino ka. Kaya nga sabi nga ni Pastor Peter kanumaga, diniinan niya yung pag-a-address sa Corinth, you are saints. Sa Ephesus, you are saints. Ibig sabihin ng saint, sa atin, isip natin, santo, mababait yan. Pero totoong mababait kasi they were set apart by God para sa glory ng Diyos. Kaya we are all saints. Those who belong to Christ, hindi ka na sinners saved by grace. You are already saint. Di ba? By calling, yan na ikaw, saint ka na. Di ba? Katulad ni Saint Renato. Ang ganda. Di ba, Saint Renato ka na every time you look at yourself in the mirror, paggising pa lang, hi, Saint Bong. Time to express the beauty and the holiness of God in our work. Yung ating pagiging kakaiba sa pagtatrabaho. Kasi sa trabaho pa lang, makita mo, ma-smile. Yung stewardess na meet namin sa aeroplano, nakakatuwa. Ino-obserbahan ko siya. Papunta kami, siya yung stewardess namin. Pabalik, nakita namin siya. Kakaiba, walang reklamo, mabait, talaga mapagsilbi. Hindi, iba kasi medyo good morning sir, good evening sir. Alam mo yung ngiti, alanganin eh.
parang, ganun. Good evening, sir. What do you want, sir? Lalo na kung makulit ka pa, di ba? Pero itong stewardess, parang kakaiba. Sabi niya, masipag, malinis, maayos, maasikaso. Sabi, parang walang kapaguran. Ngayon, nalaman ko, Christian. Nakakatuwa. Ngayon, punong tao siya. Sabi ko, ang ganda ng siya dito, malinis. Sa kabila, medyo hindi ganun kalinis. Di ba? Siguro, busy doon sa kabila. Sabi niya, kasi siyempre, dapat dilidinisan mo palagi. Yung steward naman, Christian. Nakakatuwa yun. Kasi nagmamalasakit sila sa ibang tao. Kanyari, ako nung gumamit sa CR, hindi ko iniiwan ng marumi kasi nga may susunod eh. Bakit? Iniisip ko, sa pagmamahal na binigay ng Diyos, kailangan nyo susunod, hindi rin mahirapan. Kasi kung marumi yun, tapos nagmamadali na dahil tapos, hindi makaupo ng maayos. Dahil, di ba? Kasi marumi. Alam nga, maglinis pa siya, nagmamadali na nga. Di ba maganda yung dahil sa pagmamahal ng naunang Christian, set apart, may bago ng meron ng bagong puso, may bago ng disposisyon, may bago ng hangarin, at meron pang bonus? Bagong kaisipan. You have the mind of Christ. Hindi na tayo utak biktima na parang talo na naman, wala talaga akong pag-asa. Ano ka ba? You are a victor. You are a champion because of Jesus. Bakit hindi ko pa nakikita ngayon? Relax ka lang. Every day, meron akong kilala, naninigarilyo. Hindi niya alam pa paano susuko yun. Basta ito lang, sabi ko, pasalamat ka sa Diyos every day. Nababagay niya, matatanggal yan. Sito mo, Lord, thank you. Alam ko, hindi ko pa matanggal ngayon. Pero nagpapasalamat ako dahil sa pangako mo, matitigil din ito. Hindi naman to willpower eh. God's will, power. Nagkakaintindihan. So Lord, alam ko, hindi mo kalooban to sa akin. Naaalipin niya ako eh. Kaya Lord, pinusuko to sa iyo, pero salamat ha. Alam ko, matatanggal to. Kakasabi ng ganon. Alam nyo, nagulat na lang siya bilang ayaw niya na. Pataya ko na. Hindi mo naman kailangan. Mula ngayon, hindi na talaga. Itatapon ko na to. Nasa dagat pa eh. Bumalik. Will ni Lord. Di ba? Minsan ganun ang gusto natin mangyari. Gusto natin biglaan lahat. Minsan talagang bigla. Minsan, hindi. Basta you just offer it to God. And you know and you believe. Kasi yun ang pasasalamat ko sa Diyos. Hindi naman ako nagbago overnight. Maraming bagay nagbago sa akin because I know I'm a Christian, I'm a new person. Pero some of them, may struggle pa din. Meron pa rin, isa sa mga matindi ko, yung naiinis ako, lalo na pag nagpaparada sa harapan namin. Nagagalit ako kasi alam ko bawal sa batas yun eh. Kanya lang, kahit bawal sa batas, hindi ka pa rin pwedeng magwala. Hindi ka pa rin pwedeng magpahayag ng hindi magandang pagkilos. Kung sasabihin mo yung galit ka sa kasamaan, pero hindi ka magpapahayag ng paninira, kundi pag-aayos. Are you following? Struggle ko yun. Pinagpe-pray ko yun every day. Ngayon, noong una, batian ako, nakikigaya na. Nasabi ni Lord, huwag kang masungit, anang-anang sa ibang tao para maligtas sila. Opo. Tapos yung anak ko, huwag mo nang pansinin yan, hindi pa naman tayo lalabas. Totoo naman, they need to be considerate, pero hindi mo mapipilit ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang kalang isip. Are you following? Nasabi ko, hanapin na lang natin. Minsan, hinahanap ko, nandun. Nako, tinanong ko yung kayo po ba'y nakaparada rito? Ay, hindi ho. Ganun ba? Hanap na naman. Kayo po ba? Mga magpa 15 minutes na, hindi mahanap. Saan kaya ay nakaparada? Hindi ako abas. Mamaya binalikan ko yun. Kayo po ba'y ay, kotse ko pala yan. Ibang kotse na dala ko. Parang, gusto mo sakalin. Di ba? Ganyan. Naintindihan ko naman. Nalito siya sa sobrang saya niya na pakikipag-usap sa iba. Pero struggle pa rin. Hindi ako mimik. Basta malis na lang ako. Ganon. Pero sabi ng Lord, mali pa rin ginawa mo. Ganon ba? Thank you Lord. Alam ko babaguhin mo ako. Huwag niyo lang ulitin. Please. Di ba? Ngayon alam mo, kakapray. Ang bait ng Diyos. Bigla na lang naisip ng gwardiya, lagyan ng bakal sa harapan. Para wala na magpapark. Sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Hindi ko na kailangan makipag-away. At kung tamaan ko pa yung bakal, kasalanan ko na. Are you following? You pray. Thank God. Tell God. Kasi it's the power of God at work in us because that's our new identity. We belong to Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Naintindihan? Bago ka ng nilalang. You may not see it right away. But
It is there already. Kasi ano yan, parang ganito. Halimbawa, anong pangalan mo, kuya? Jason. Halimbawa si Jason. Ano siya? Batang pagpag. Alam niyo batang pagpag? Kumukuha ng mga lumang pagkain, pinapagpag. Tapos iinitin, kakainin. Ganun siya kahirap. Hanggang sa nakita siya ng walang mukhang mayaman. Pwede ba to? Mukhang mayaman ba ito? Ano pangalan mo, Donya? Ikaw naka-orange. Ha? Ira. Pwede na rin, Donya Ira. Nakita si Jason ni Donya Ira. Sabi niya, Iho, bakit mo kinakain niya? Marumi yan. Sabi ni Donya Ira. Sabi niya sa Jason, ito lang ko talaga kaya ko kainin. Hirap lang ako. Uli lang lupas. Di ba? Sabi ni Ira, naawa. Aampunin kita, Jason. Ano apelido mo, Jason? Pineda. Ano apelido mo, Ma'am Ira? Miranda. Naku, talagang medyo mayaman dating. Sabi niya, Jason, aampunin kita. Mula ngayon, hindi ka na Pineda, kundi Miranda. Okay yan? Parang pinasabog no? Eto na. Dinala sa bahay. Batang paslit. Doon pa lang, ang laki ng bahay. Sabi gano'n, dali mo yan. Ihugasan mo na yan doon. Pagdating sa CR, wow, ang linis ng banyo. Ang linis. Sabi nung katulong, diyan ka lang ha, kukuha lang ako ng damit, tsaka pambihis mo. Aba, umalis sa sobrang tuwa ng Jason. First time makakita, naghilamos. Doon, sabi, hay, bata ka, hindi ka na si Jason Pineda. Ikay na ngayon ay bago nang nilalang. Dito ka na sa pamilya ko. Tuturuan kita, haya, dyan ka dudume. No, hindi yan ang hilamusan. Siyempre, hindi mo pa maaalis yung kilos kasi nakasanayan mo yun Nakuha ninyo? Ngayon, punta ka na ngayon sa kakain ka na. Nakakita ka maraming pagkain. Kinuha agad. Iho, wait lang. Hindi ka na si Pineda. Ikaw ngayon ay si Miranda. Di ba? Ito, may mga kubyertos. May gamit yan. Ito, upo ka muna. Tayo muna yung magpasalamat sa Diyos. So, tinuturuan niya. Siyempre, minsan hindi nakakawala, nakakalimot. Pero okay lang yun. Kasi, yan na yung bago mong pagkatao. Yung nakasanayan mo, lumalabas pa din. Naintindihan natin? Nakuha ninyo? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo, peto parating na yung bago. Sabi ng Lord, hindi ka na yung dati. Your new identity, you now belong to me. You carry my name in your life. You have a new color. Are you following? Kaya, you just trust in the Lord. Huwag mo na mag-struggle. Sabi, Lord, susunod ako sa iyo. Minsan may struggle kasi nakasanayan mo But still, kaya yun ang sinasabi ng Bible. Balikan natin to Sabi niya, you have died to sin. Nag-extreme yung iba. Yung ibig sabihin ng died to sin sa kanila, hindi ka na pwede magkasala. Kasi ang idea na ng death, parang dapat, yung wala ng senses. Hindi yan ang death na tinutukoy dyan. Kasi pag tinignan ninyo, yung explanation ni God. Ingat kayo dito kasi maging mga matatalino at mga scholar sa Bible, meron din ganyang pananaw. Tulad ng mga yan, na death to the appeal and power of sin, wala na. Kaya dead man cannot sin. Hindi ka na pwedeng kasal. Perfection ka na yun. Hindi naman totoo yan Kasi lumalabas pa yung ating mga bakit? Kasi si Paul, tingnan niyo sabi ni Paul, kung totoo yung sinasabi niya, ba't sasabihin pa ni Paul, consider yourself to be dead to sin, but alive to God? You have to remind yourself. Bakit? Nag-i-struggle pa din. Nagkakaintindihan tayo. Lahat tayo may struggle. Iba-iba lang. Iba, ang struggle, maraming babae. Yung iba, ang struggle, kapwa lalaki. Struggle din yan. Hindi yung mas masama ito kaysa dito. Hindi, pare-pares lang yan. Ang pagkakaiba lang, lahat tayo may struggle, pero hindi natin hinahayaan yung struggle maghari sa atin. Because we are already dead to sin. Are you following? Kaya, yung dead to sin, hindi naman yan parang unti-unti. Ang ibig sabihin, hindi yan yung parang hindi na ako magkakasala. Hindi. Ang dead to sin, simple lang. Ibig sabihin, death do not let sin reign in your mortal body. Ang ibig sabihin, tulad dito, sabi niya in a nutshell, ang ibig sabihin, sabi niya, the moment you become a Christian, you are no longer under the reign, the ruling power of sin.
Meron ka nang pwede mo na siyang tanggihan. Hindi na siya ang master mo. Are you following? Kaya pag natutokso ka na, pasensya na, hindi na kita amo. Ngayon, nai-struggle ka, hindi na ako si Pineda. Tinetrain na ako maging Miranda. Dahan-dahan yon, lalabas yung pagka-Miranda. Di ba? Maayos sa kilos, dating hari, di ba? Di ba? Kaya iba na yung kilos. Kasi bakit? Meron ka ng bagong pagkatao. You have a new identity. Naku, patay, wala na tayong oras. Di ba? Bilisan natin. Total, magkakahawig naman yan. Balik tayo. So, punta tayo sa pangalawang bagay. Sabi nga ng Bible, ito, know your new freedom. Malaya ka na. Meron ka ng bagong kalayaan. Ano ibig sabihin ng kalayaan? Ang intindi natin ng kalayaan, yung magawa natin lahat ng gusto natin. Hindi. Yung kalayaan, yung magawa natin, yung mabuting gusto nating gawin. Naalala niyo po ba yun? Naalala niyo yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Naalala niyo pa yan? Di ba ginagawa natin yan lagi? Ilan sa inyo gusto matulog dito? Wala. Di ba? Ikaw lang no? Sino yung nag-oo? Ikaw lang Di ba tulog ka? Hindi naman kita pipigilan. Ba't ka na hindi? Ba't tinalabanan mo? Di ba? Nakuha ninyo kasi gusto mo rin makinig. Tama ba? Para naman in fairness sa'yo. Di ba? Ngayon, tayo rin dito, nag-i-struggle tayo. Pero hindi, may laya ka na. Minsan ayaw mo naman Ayaw mo naman pagtawanan ka. Hindi ka naman namin pinagtatawanan. Natatawa lang kami. Pero hindi ka namin pinagtatawanan. Iba yun. Nakuha? Kasi sa totoo lang, masarap ang upuan na yan, Pag-apok, parang eksakto sa liig Di ba? Struggle. Struggle talaga. Iba pa, nakatingala talaga. Tapos, sa utak niya, nakikinig naman siya So, kanya lang, may nag-text. Kaya tinetext back niya. Ganoon, di ba? Ganoon lang yun. So, pero, tandaan nyo, may freedom ka na. You don't need to stay there. Tingnan nyo. We have become united with Him in the likeness of His death. Di ba? Kasi pinaliwanag natin kanina yung bautismo. Certainly, we shall also be in the likeness of His resurrection. Wow! We have resurrected. Knowing this, that our old self, yung ating lumang pagkatao, pinako na yan kasama niya. Para yung ating katawan ng kasalanan ay mawala na. Para tayo man, sabi ganoon, hindi na tayo alipin sa kasalanan. You see, ito ang ating pagkatao. During that time, ang alipin, wala silang identity. Ang kanilang identity nakabatay kung sino amo nila. Since we were slave to sin, ang amo natin kasalanan. Kaya ang tawag sa atin, makasalanan. Are you following? Ngayon, sabi niya, for he who has died is freed from sin. Ibig sabihin, tayo ngayon ay napalaya na sa kasalanan. Ano na tayo ngayon? Kaya sabi ng Bible, tuloy tayo, now we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. So nasa ilalim na tayo ng kanyang pamumuno. Kaya ngayon, hindi na tayo tawag makasalanan, kundi Christian. Are you following? Ano yung Christian? Saints. So yun ang ating bagong identity. Because we now belong to Christ. He is our Master. Okay ba yan? Nasusundan? So sinaamo natin. Sabi niya, ngayon, yaman din lamang, may bago na tayong kalayaan. Ang problema, pag malaya na tayo, minsan, kapag tayo ay nasanay na doon sa amo na yon, nanginginig tayo pag nakikita. Ganda ng illustration ni Pastor Peter kanina. Sa Nazi noon, dami lang pinapatay, mga Hudyo. Kaya dahil sa kanilang atrocity, sila po ay lilitisin. And sila po ay mayroong magandang uniforme. So ito mga biktima na nag-survive, nasa korte. Nako, nung makita yung mama, nakita lang nakabihis, nanginig, lumuko pa. Kalaban nila yun. Dapat inaakusahan nga yun di ba? Pero dahil sa nasanay sila na ibagbigay galang sa mga uniformeng ganyan, agad-agad, tayo sila agad yan, kulang pa, saludo pang ganyan. Biro mo, ni-rape na yung anak mo, ikaw pa yung nanginginig, saludo pang ganyan. Kasi kahit malaya ka na, minsan yung ating fear, nandiyo doon pa rin. Nagkakaintindihan tayo. Okay pa kayo? Kaya, mapapansin nyo, pag Christian ka, manginginig ka pa magkakasala. Papawisan ka ng gusto. Merong struggle. Kasi minsan nagtatalo yung, malaya na ako, pero kilala ko siya nakakatakot siya. Hindi ko siya kaya pigilan sapagkat ako'y tao lamang. Hindi nga! Ikaw kay Kristo na.
Malaya ka na. Hindi ka na kailangan magpasakop sa Kanya. You have what? New freedom. Pakisabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Huwag ka nang matulog. Malaya ka na. Di ba? Pwede naman. Pagod ka, walang problema. Hindi kita hinusgahan. Gusto mo magpahinga, malaya ka na. Matulog ka na. Huwag mo lang untugin yung katabi mo. Okay? You're free. Di ba? Huwag ka nang parang ang ating buhay nakasentro na kay Jesus Christ because we are free. And look at this. Ang ganda-ganda ng pagpapasama niya. Knowing that Christ having been raised from the dead is never to die again. Death no longer is master over him. Kung isang bagay na tinakatakutan natin, kamatayan. Malaya na tayo. Kaya tayo natatakot mawalan ng trabaho, natatakot tayo mamatay. Kaya tayo natatakot ng mga bagay na baka kailangan may seguridad tayo. Takot tayo sa kamatayan. And that's reality kasi we are not meant to die. Are you following? Pero, sabi ng Lord, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Kaya nga ang mga Christians hindi takot mamatay. They are just living for Christ. Dahil alam nila, hindi sila mamamatay. Lilipat lang sila ng tirahan. Yung mga kapatid natin na nauna na, lumipat lang ng tirahan. Iniwan lang nila yung katawang lupa dahil meron silang bagong tolda na titirahan na ginawa ng Diyos. Okay ba yan? Kaya hindi, alam nyo, kahit hindi sa pagmamalaki, nung alam ko nagka-COVID, wala akong katakot-takot. Isang bagay lang alam ko, may trabaho pa ako. Nung nagda-drive ako papunta from Las Vegas to Arizona, siyempre, hindi ko makita, may truck sa harapan, nag-overtake ako. Takot na takot yung kasama ko. Sabi ko, huwag kang matakot, may trabaho pa ako. May pinapagawa pang Diyos sa akin. Pag sumasakay sa aeroplano, sabi ko, salamat ang mga tao ito. Walang mangyayari sa aeroplano dahil meron pa akong gagawin. At kung sakaling kunin ako ng Diyos, kawawa sila pag wala sila kay Jesus. Wala ka manginginig-ginig na ganyan. Minsan may mga turbulence pa eh. Buti, meron ka naranasan turbulence, yung umaangat yung baso, yung ang galing. Hindi sa wala kang pakialam sa buhay, pero wala kang takot sa kamatayan eh. Naalala ko, minsan sabi ng doktor sa akin, di ka ba, mukhang may cancer ka ah. Mukha lang naman. Mukhang cancer talaga mukha ko. Pero, sabi niya, mukhang may cancer ka. Pa-check mo yan. Sabi niya, okay lang yan. Hindi ka ba natatakot? Ba't naman ako matatakot? Sabi ko, lahat naman tayo mamamatay. Ang ganda nito, tayo lilipat lang ng tirahan. Ikaw, hindi ka ba natatakot ka ba? Meron akong sikreto. Gusto mo hindi matakot? Bakit ganun? Hindi ko nagmamalaki na, wow, pag namatay ka, okay lang. Ang totoo lang, wala na siya namang kapangyarihan sa atin eh. Nakuha ninyo? Hello? Basta may trabaho ka pa, at may pinapagawa pa ang Diyos sa iyo, at hindi pa tapos ang mission mo, immortal ka. Pero, kung nakonsumisyon ng Diyos sa iyo, katulad kay Ananias at Sapphira, naalala si Sapphira, may problema sa Sapphira? Patay. Ang buti na lang sa Diyos, yun ay kamatayan dahil gusto kanya iligtas. Hindi para sirain. Nakakadiriyan? Kaya wala na. Malaya na tayo. Hindi na tayo, kaya ang itak natin, anong pinagagawa ng Diyos? Hindi na issue ng baka mamatay ako sa gutom. Walang ganon. Di ba? Hindi ka mamamatay sa gutom. Kung mamatay ka man sa gutom, hindi na kasalanan mo na yan. Kasi ang Diyos nagpo-provide. Maliban na lang, iuuwi ka na niya. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Hindi ka pa uuwi, mamaya pa. Pagkatapos sa service. Kaya sabi ng Lord, kaya ito ang picture, because He died to sin once for all. Tapos na. But the life that He lives to God. Even so, look at the words, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Minsan kaya tayo natatakot, baka tanggihan tayo, pag hindi tayo sumunod sa kalang kagustuhan, baka magalit sila sa atin. Huwag kang matakot. Marami nagagalit sa akin, bakit hindi? Hindi naman silang piniplease ko si God eh. Nakuha ninyo? At saka gusto kong masabi sa tao, magalit ka sa akin, basta ang sinabi ko sa iyo, dahil kailangan mo ito. Masakit ito, pero kailangan mo eh. Para sa iyong kaligtasan yan, hindi naman para sa akin. Lahat ng yung mga paalala natin sa mga anak natin, dahil mahal natin sila, hindi naman masarap pakinggan yun eh. Pero minsan masakit eh. Tama ba? Pero mahal mo sila eh.
Minsan huwag tayong matakot sabihin sa tao yung magandang balita. Hindi man lang magustuhan yon dahil mahal natin sila. Di ba? Eh baka magalit sila sa akin. Eh magalit ka sa akin eh. Sinasabi ko sa iyo magandang balita, hindi man kayo sasama mo ito. Maaring isip mo, inaaway kita, hindi kita inaaway. Basta ang isip mo, mahal kita. Kaya lang, hindi lahat ng tao magtitiwala sa pagmamahal natin. Okay po? Kaya, sabi ng Bible, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Paano ba yan sa totoong buhay? Let me illustrate this. Mabilisan lang. Napatay ka na. Sino dito may asawa na? May asawa na. Wow! Sino may wala pa? Huwag kayo mahiya, huwag kayo mahiya. Ayan. Sino gusto mag-asawa? Huwag kayo mahiya. May asawa ka na, tataas ka pa ulit. Hindi, joke lang. Kayo talaga, di ba? Sa mga gusto mag-asawa ang binata at dalaga, tinanong yung sarili nyo, kailan mo gusto mag-asawa? Gusto nyo maging prepared? Handa ka na bang mamatay? Yun ang una mong tatanungin. Tingnan mo ha, nung kakasal, ang saya. May pagandyan-gandyan pa. Ang saya. Pero hindi na alam, pag nagpakasal ka na, hindi ka na yung dating ikaw. Dahil ikaw ngayon ay isa na with the person you married to. Tama ba? Kasi kayo ngayon ay isa na lamang. Hindi na kayo dalawa. Isa na lang. Ibig sabihin, mamamatay ka na sa pagiging single. Kung lalaki ka, tatalikod ka na sa bilyong-bilyong babae. Kasi yan na yung babae ng pangasawa mo. Madiskubre mo ng kapangitan yan, pag hilamos siya na wala yung kilay, wala ka na, patay ka na eh. Naintindihan niyo? Naintindihan? Ngayon, bakit nag-aaway? Bakit nag-aaway? Kasi hindi sila namamatay sa kanilang singlehood. Pinaglalaban pa rin lang ang kanilang sarili sa kanilang kaisa. Dapat mayroong mutual submission dahil sa submission natin kay Christ. Nagkakadinhan tayo. Kasi we are already dead, but alive to a new beginning. Kaya nga pa nagkakasala ko, pinapatay yung kandila ng pagkahiwalay. Pagpatay niyan, patay ng maliligayang araw ninyo. Di lang binata at dalaga. Kasi yung bago niyong kaligayahan, yung kandilang nasa gitna, isa na lamang. Nagkakanilan tayo. Eh, ang problema, hindi nila willing to die, kaya nanliligaw pa iba. Nakuha ninyo? Kaya, ngayon patay ka na, live out your new life. Kumbaga sa palabas na eraser, you have been erased. You have now a new identity. You now start a new life. Ipamuhay mo yan ng tama. Nakukuha na nyo? Pati yung perang pinakita ko sa inyo kanina, yung halaga nun, depende kung paano gagamitin ng may-ari. Kahit mahalaga yon, pag dinustay yon, wala yung kwenta. Pero mahalaga lang yon pag ginamit ng may-ari ng tama. And since our identity is based on the master who owns us, tiyak yung buhay natin, gagamitin ng master ng tama. Ang tanong, magpapagamit ka ba? Kaya live it out. Live it out. Oh, look at this. For the death He died to sin once and for all. Look at it. But alive to God in Christ Jesus. Tuloy tayo. Sabi niya, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that obey its lust. Yung word na lust dito ay epithymia. Ang thymia is desire. Ang epi is over-desire. Kaya minsan, pag sinabi ng lust, isip natin kagad masasama. Minsan, magandang bagay, pero sobrang desire, naging masama. Trabaho, maganda yan. Pero naging workaholic ka because you find your identity and you found your security in your work to the point na hindi ka na nakakapag-service, nakakapag-pray. Hindi na, epithymia na siya. Ibig sabihin, siya na yung naging master mo. Lahat tayo may kanya-kanyang master sa buhay. Dalawang klaseng tao lang. Either si God ang master mo o meron tayong master na iba. Nagkakaintindihan? Kaya dito sa mundo na to, dalawa lang. Either si God ang master mo, o sarili mo, o ibang bagay. Paano natin malalaman na master natin? 3 test lang, mabilisan ha. I-test mo. SAF, Special Action Force. S, anong sadness, anong kinalulungkot mo? Kapag iniwan ka ng boyfriend mo, na para magpapakamatay ka na, yan bang kalungkutan mo? Hindi si God ang kasiyahan mo? Yan. Ibig sabihin, ang master mo, ang iyong emosyon. Ang master mo, yung lalaking minamahal mo, na akala mong seguridad mo.
Di alam mo na, Diyos-Diyosan yun. Sa madalit salita, yan ay meron kang master na sinusunod na iba. You're offering your body to that master. Nakakaintindihan? Minsan lungkot na lungkot tayo, nawala yung pera. Oh, yung Diyos ko. Diyos lang yun. Di ba? Aawayin ang lahat. Dahil kasakiman, sadness. Pangalawa, anger. Anong kinagagalit mo? Minsan may plano ka maganda, hindi nasunod. Kasi may plano eh, grupo yan eh. Nagalit ka na, hindi ka na makapagpatawad. Bakit ka nagagalit? Diyos mo yung programa. Kung ang Diyos, mas alam niya kung ano mabuti. Sunod ka lang. Nagkakaintindihan? Hindi man natin minomonopolize ang katalinuhan eh. People may disagree with us. Baka tama naman sila. O baka may tama sila. Pero ang mahalaga, hindi mo yung papatulan. Focus ka kay God. Kasi kung siya ang Diyos mo, siya susundin mo. Ba't ka nagagalit? Nagkakaintindihan? Ang panghuli, kinatatakutan. Minsan takot na takot tayo sa mga bagay-bagay. Takot tayong mawala sa trabaho. Nagsara trabaho sa'yo, humingi ka sa Diyos. Siya naman ang magbubukas eh. Kung wala siya ibubukas, ibig sabihin, pwede ka magsimula. Because God is God. Are you following? And we are not. Nagkakaintindihan tayo? Kaya yung tatlo na yon, i-test mo yung sarili mo. Kasi doon pa lang, malalaman mo na kung may yung master na yon, yun ang naghahari sa'yo. Okay ba yun? Minsan, ang naghahari sa atin, asawa. Hindi. Para bagang yung buhay natin, yung asawa na natin. Wag, relax ka lang. Focus ka kay God. The more you are following God, the Lord will fix the surroundings. Siya mag-aayos. Basta tayo, tuloy lang tayo sa Diyos. Are you following? Okay ba yan? Kaya, for sin shall not be master over you. For you are not under law, but under grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kapag natutukso ka na, gusto mo na magpunaw sa Panginoon, hindi na kita amo. Ba't ba kita susundin? O ikaw, anong pinakairamdaman mo? Tumigil ka nga dyan? Sa totoo lang, nag-struggle din ako dyan. Minsan maliligo ka, gusto mo na may gawin naman hindi maganda. Sasabihin mo, teka muna, hindi naman kita amo eh. Bakit ka ba nangungulit dyan? Mga ligo na nga. Labig. Tapos na. Nakuha ninyo? Marami tayong struggle. Minsan may mga babae, hindi nag-iingat. Kaya nga ako, pag nagpapapicture, alam ko na eh. Minsan, papicture, basta papicture. Yung dip-dip, grabe naman. Diba? Kaya ikaw nakaganyan ka lang. Bakit? Kasi hindi na kita amo. Yung nararamdaman ko, hindi na yan amo. Ang amo ko, si God. Yung katawan ko, hindi na para sa akin. Para kay God na ito. Nakuha? Ngayon, kaya, ano gagawin ko? Pag natutukso ko, lapit ka kay God. It's not your willpower. It's God's willpower in you. Lord, tulungan mo ako dito. Natutukso po ako eh. Kapag natutukso ka, halimbawa, immoralidad, anong gagawin mo? Takbo! Yun ang sabi ng Lord. Flee from immorality. Sinabi naman sa Bible. Kaya pakainin mo yung sarili mo. Meditate on the Word of God. Because as you meditate on the Word of God, you are meditating Jesus because He is the very Word of God. Are you following? Hello? Kaya wala tayong kapangyarihan. Hindi natin pinapakain yung ating kaluluwa ng tama. Kaya parang dalawang aso yan eh. Nag-aaway, itim at puti. Sino man nanalo pa nag-aaway? Kung sino pinakakain mo ng mabuti. Kapag malakas yung puti, dahil siya pinakain mo mabuti, siya mananalo. Nakuha ninyo? Kaya bakit nagtatalo tayo? Minsan, Christian tayo, malaya na tayo dapat. Ba't tayo natatalo? Hindi natin pinakakain ng tama yung ating kaluluwa eh. Pakain natin tama. Paggising pa lang, mag-almusal. Kung nag-aalmusal tayo sa araw-araw, mag-almusal din tayo sa Panginoon. Mananghalian tayo kasama ang Panginoon. Maghapunan tayo kasama ang Panginoon Diyos. Ang dami nating seminars. Atin ka para mabuno ka. Okay ba yan? Ito nga, meron naman darating na seminar tayo. Meron tayong explore. Meron tayong, yung counterflow. Kunyari, may problema ka sa pagiging parent. Meron kang issue. Counterflow. Ang dami. Ang tanong na lang, handa ka bang kumain ng tama? Para maipamuhay mo ito. Live it out. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay ito. Therefore, do not let sin reign in your body. So ang tanong sa atin ngayon, sino ang amo natin? Kaya sabi ni Jesus, and let me end. Sabi ni Jesus, come to me, those who are weary. Pagod ka na ba? Hamya heavily laden? Pagod ka na? Hamya nga I will give you rest. Paano yan, Lord? Take my yoke upon you. Ano ibig sabihin? Kunin mo yung pamato ko. Sa madaling salita, ako yung mag-aararo, ako na amo mo.
At yung pamato mo, eksakto para sa'yo. Matuto ka lang sa akin, magpakumbaba ka, kasi siyempre kung lalabanan mo si Jesus, nagmamalaki ka. Magpapakumbaba ka, mahinahon naman si Jesus, bibigay sa'yo yung pamato, eksakto sa'yo. Yung eksakto sa design mo. Hindi na yung, dito ako nagtatrabaho, natatakot ako, umalis ako dito, kahit hindi ko gusto itong trabaho ko, kasi, mawawalan ako ng kakainin. Hindi, si Lord magpo-provide sa'yo. Kung hindi yan ang tawag mo, lumipat ka. Tulungan ka ng Diyos, i-guide ka niya. Okay ba yan? Kung hindi naman, tutulungan ka ng Diyos, maging mabuting manggagawa sa trabaho na yan, para sa Kanya. Because He is your master. Hindi yung boss mo. Hindi siya boss ko. Di bale, hindi na siya boss mo, si Lord na. Mamahalin mo yung boss mo, paglilingkuran mo yung boss mo, yun ang sinasabi ng Diyos. Nagkakadidihan? Kaya, let God be our master. For my yoke is easy and my burden is light. Let me end. Itong babae na to, nakagawa ng isang krimen. Dinala siya sa husgado. Talagang sobrang sama ng kanyang ginawa, wala na siyang pag-asa. Ang problema nun, may isang lalaking lumapit. Pinagtanggol siya, nilaban siya sa korte. To make the long story short, napalaya siya. Pinaglaban niya. Ang problema itong babae nito, hindi natuto sa buhay. Inulit na naman. Nung inulit, alam niyo kung ano nangyari? Nagulat siya pagdating sa korte. Yung mamang nagtanggol sa kanya, yun na ngayon ang wes o judge na maglilitis ng kanyang kaso. Mga kapatid, pakinggan ninyo to. Si Jesus Christ, pinaglaban niya tayo. He died for us. Nagkakanindihan. He fought for us. But some of us, inignore natin yan. One day, He will come back, no longer as our Savior, but as our Judge. Mamili ka. Siya bang amo mo o ang kasalanan? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi kita kilala. Ikaw nakakaalam ng sarili mong pinagdadaanan sa buhay. Pwede naman magpasakop ka sa emosyon mo, sa kaisipan mo, magpasakop ka sa katotohanan na pinaniniwalaan mo. But God is offering you His truth. And you know, na minsan, kahit anong gawin mo talaga, ang gulo-gulo ng buhay mo. Hindi ka makaroon ng kapayapaan. Kaya, ang kailangan mo talaga ay manumbalik ka sa totoong disenyo ng Diyos sa iyo. He wants you to be back to Him and really honor Him as your master. At malaya ka na dahil meron ka ng bagong buhay, meron ka ng kalayaan, at ito'y piliin mong sundin at ipamuhay. Pero kapatid, kung hindi pa si Kristo ang totoong Panginoon mo, He will come one day as your judge. And Jesus Christ is offering you this day. Today is a day of salvation. Para kilalanin siya ang amo mo at hindi na ang kasalanan, hindi na ang sarili mong kagustuhan, kundi siya. Kung yan ang loobin ng puso mo, pwede bang itaas mo yung kamay? Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Sumusuko ako sa iyo. Yes, yes. Huwag ka mahiya. Yes, yes, Lord. Tinatanggap ko yung imbitasyon mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinatanggap ko yung nasa taas. Yes, huwag ka mahiya. Lord, tinatanggap ko yung imbitasyon, Panginoon. I'm coming to you. Pagod na ho ako, Lord. Lord, tulungan mo ako. Lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko ang alok mo na ang pamato mo, na ikaw na ang amo ko. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos, na maging mapagpakumbaba dahil mayabang ako. Turuan mo ako maging mahinahon. Tulungan mo ako matuto sa inyo. Lord, I come to you. Thank you, God, for forgiving my sin and giving me a new life, a new identity, na ngayon ay tagapagmana na ako ng inyong kaharian. At salamat din, Panginoon Diyos, may bago na akong buhay sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpapalaya niyo sa akin at tulungan niyo ipamuhay ko ang kalayaang ito na may kasiyahan sa aking puso na naglilingkod sa kalooban ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, may empower them with your Holy Spirit. At gayon din, Panginoon Diyos, I pray for those who have not yet baptized, I pray that they will really think about this and really express, Father God, publicly, yung kanilang experience sa kanilang kalooban, na sila'y namatay ng kasama ninyo, sila po ay nailibing at nabuhay magmuli na may bago ng pagkakalanlan. Aming Ama, pinapanalangin ko ang bawat pamilyang aming nire-represent. Salamat aming Panginoon Diyos sa bagong buhay na binigay sa amin. At salamat aming Ama na hindi na namin kailangan manatili pa sa aming nakaraan, kundi kami mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi na namin kailangan magpasakop sa kasalanan. Pwede na namin itong tanggihan
At sa biyaya ninyo, we can say no to ungodliness. Thank you, God. Thank you, Lord, for this victory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all.